Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang patuloy na pagbagsak ng presyo ni Pi Network at kung bakit tila nawawala na ang tiwala ng maraming users sa project na ito. Bakit nga ba bigla lang bumaba ng higit 8% itong si Pi sa loob lamang ng isang araw? May kinalaman ba ito sa mga bagong announcements? O baka may mas malalim na dahilan sa likod ng pagbaba ng kanyang presyo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan dito kung saan ay aalamin po natin kung ano po ang mga nangyayaring developments dito kay Pi. At syempre, aalamin din natin kung ano po ang mga posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita dito ay ang Crypto.news. At nakikita po natin dito na ang kasalukuyang presyo po ni Pi Network ay naglalaro sa presyong 0.55. Ayan, last 24 hours, bagsak po siya ng negative 4.86%. Last 7 days ay bagsak po siya ng 14.58%. Ayan, yung kanyang market cap ay nananatili pa rin po sa $4 billion. Ang kanyang 24-hour trading volume ay nasa mga $117 million. Yan, simulan na po natin sa kung ano po ang naging dahilan ng biglaang pagbagsak ng presyo ni Pi Network. Ayan, kahapon lamang po, June 17, ay bigla na lang bumagsak ang presyo ni Pi ng halos 11% at bumaba po ito sa presyong 0.5311. Pero ngayon ay umakyat po siya sa 0.55. Ayan, ito ay matapos nangyari po ang lahat ng ito matapos po niyang maabot ang pinakamataas niyang presyo sa 0.6345. 2 araw bago po ang pagbagsak. Ibig sabihin ay sa loob lamang ng 2 araw, halos naubos po ang mga gains na nakuha nito mula sa nakaraang rally. Ayon sa mga eksperto, nagsimula ang pagbaba ng presyo matapos pong i-announce ng team or ang Pi Core team na ang .Pi domain auctions ay ilalabas na bilang isang standalone app. Ibig sabihin ay hiwalay na application mula sa mismong Pi mining app. Mukhang hindi ito naging epektibo sa pag-angat ng interest ng mga users dahil karamihan sa mga community members ay mas interesado pa rin sa kanilang mobile mining feature kung saan kumikita ng Pi tokens ang mga users base sa kanilang daily activity sa app. Ngayon ay bakit po hindi naging epektibo ang bagong announcement na ito? Ang pangunahing problema ay tila wala ng gana ang mga users na magpatuloy sa pagmina dahil sobrang baba na ang nakukuhang reward. Ayon sa report, kahit ang mga masisipag na nagmimina araw-araw as of March 2025 ay nakakakuha na lang ng 2.1 Pi kada buwan. Nakatumbas lamang ng halos $2. Imagine mo yan, araw-araw kang nag-activate ng app, sumusunod sa protocol at active user ka naman, pero halos wala ka ng nakukuhang reward. Kaya marami ang nagrereklamo at tinatanong kung sulit pa ba, kung sulit pa ba talagang magmina ng Pi ngayon. Ang masaklap pa, ito daw ay isa sa mga core mechanics ng Pi. Ang unti-unting pagbaba ng mining rewards habang tumatagal. Pero ang tanong, kung wala namang sapat na reward, ay sino pa ba ang magkaka-interes na manatili dito? Yan, ngayon ay may epekto ba ang mga security issues sa pagbagsak ng presyo ni Pi? Yan, na-content po natin yan sa yung tungkol sa security issue na ito sa nakalipas na video. Ayan, oo, meron pong epekto ang security issues na ito. Meron ding malakas na, malaki ang epekto nito sa mga issue sa security na kinakaharap ng community ni Pi ngayon. Isa itong malaking insidente. Insidente ang nangyari kamakailan kung saan ang Pi Chain Global, ay kung saan isang online marketplace na gumagamit ng Pi para sa pagbili at pagbenta ng mga produkto ay nakaranas ng password leak. Bagamat ang Pi Chain ay hindi po opisyal na bahagi ng core Pi Network, malaki pa rin ang naging epekto nito sa overall image or imahe
ng ecosystem. Marami pong users ang natakot, nagduda at nagsimulang mawalan ng tiwala sa project. Bilang resulta, naglabas po ng urgent warning ang mga developers para sa mga users na baguhin agad ang kanilang login credentials. Pero para sa maraming tao, baka huli na po ang lahat. Nasira na ang tiwala. At ayan, ngayon ay sunod ay pag-usapan naman po natin ang technical analysis. Ayan, kung ano po ang ipinapakita ng technical analysis sa magiging galaw ni Pi Network. May mga analyst naman na nagsasabi na possible pa rin daw ang 160% breakout ni Pi base sa mga technical indicators. Pero tandaan natin, ang technical analysis ay hindi palaging tumutugma sa aktual na market behavior, lalo na kung malakas talaga ang negative sentiment sa community. Kapag kulang po sa user trust, kahit gaano pa kaganda ang chart, hindi ito magiging sapat para hilahin pataas ang presyo ng token. Kailangan po ng project ng malinaw na direksyon, transparency at saka consistency sa mga development or kanilang mga development. Ngayon ay ano po ang maaring kahihinatnan ng Pi Network kung hindi po ito agad maaaksyonan. Kung hindi makakapag labas ng mas malinaw at kapaki-pakinabang na features ang Pi Network, malamang ay tuluyan na itong mawalan ng mga users. Marami ang posibleng tumigil sa pagmina at ang ilan ay baka tuluyang iwanan ang ecosystem. Posibleng bumaba pa ang halaga ni Pi sa mga susunod na linggo at kung tuloy-tuloy ang ganitong trend, maring mas marami pang exchanges ang mawalan ng gana para ilista itong si Pi, lalo na kung walang clear use case o real-world utility. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin na active pa rin dito kay Pi Network ay malaking hamon po ito. Una, maraming Pinoy ang nainganyo dito kay Pi Network noong early days nito dahil po sa low barrier of entry. Libre ang pagmina at kailangan lang maging consistent araw-araw. Ngunit ngayong halos wala ng reward at may mga issue pa sa security, marami ang nalilito kung itutuloy pa ba nila ang pagiging active. Kung isa ka po sa mga nag-ipon ng Pi sa simula pa noong una, baka nararamdaman mo na. Yan, baka nararamdaman mo na rin na parang hindi sulit ang lahat ng effort na inilaan mo. Masakit man tanggapin, pero kailangan nating aminin na wala pong kasiguraduhan sa future ni Pi. Hanggat hindi lumalabas ang full open mainnet nito sa publiko at walang malinaw na exchange support, mananatili po itong parang hope token. Yan, pag-asa na token. Puro pangako, pero kulang po sa konkretong resulta. Yan po ang ibig sabihin ng hope token. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, nakakalungkot ang nangyayari kay Pi Network ngayon. Napakalaki sana ng potensyal nito, lalo na para sa mga bansang gaya ng Pilipinas na kung saan maraming tao ang walang access sa traditional banking pero may smartphones. Pero para sa isang project na nagsimulang may pangakong inclusive digital currency, tila nalilihis na si Pi sa kanyang landas. Ang mga users ay hindi lang mga miners, sila rin ang lifeblood ng ecosystem. At kapag nawala ang kanilang tiwala, mahirap na po itong mabawi. Kung gusto po ng Pi Network na makabalik sa dati po nitong momentum, kailangan po nilang ipakita na seryoso sila sa roadmap, mas transparent sa developments at mas responsive sa feedback ng community. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.